If you think Drag Race Philippines Season 3 has ended, think again. Nung nakita ko na sinuot niya to, nung nilalakad niya to, si Parialaga talaga. Kasi na-realize ko, yung perya, nung time na yon, parang siya yun eh, parang si John Fedeliaga yung perya. May trabaho yan, kuya yan, nagka-jowa yan. Hoy! Wag naman kayo magmagaling at di ka naman kayo magmatalino dyan. Hindi nyo rin naman inaisip yan at kaka-level lang tayo ng IQ dito, ate girl. I was by 13 men. What? Doon ko, na-realize ko na totoo na yon nung nagtanong ako and hindi lang pala to sa TV, sa mga pelikula nangyayari. Like, syempre, hindi ko siya tinitignan lang na as a friend, para ko na kasi tong kapatid eh. Proud ka, pero at the same time, syempre, nasasaktan ka eh. Kasi alam mo yung nararamdaman nun eh. Baka natisol pa. Yung pangalan po ng album, Kimidora. Tayo sa hosting ha. Ha? Hoy, sino nagtago? Kayo Ayan Walang tago-tago, friend. Pero alam nyo, kahit itinago nyo maganda dun si John. Ang hirap maglagay ng mga gamit-gamit sa mga bagahe, pero kita nyo hindi na yupi ang buhok. Alam niyo na, order na kayo sa regalo ha. Wala tayong gold ba? Wala. Ganda ng tanong ko sa wala. Wala pa. Sorry. Gusto, feeling ko acting challenge. Ayan. Okay lang kita yung ano, may puso yung Ano? Oo. Okay lang yan. Sara nyo kasi. Pwede nyo naman isara. Iyan tsaka ito, Kimidora. Yan lang. Yan lang Kimidora. Okay. Yung look na yan, Kimidora. Regarding the 3D fractal, actually nakalagay sa Biblia, it's a 3D fractal realness. So we should create something that is three-dimensional na ilalakad sa runway. And knowing that three-dimensional na ilalakad sa runway, hindi yan lumang runway. This runway is ngayong mga 2000. And kung nakita nyo yung mga 3D runways na nakita sa mga runways dito sa ibang bansa, hindi siya simple. And talking about that, the runway ni Johnny Snow, hindi naman kasi yun yung 3D niya. Ito na naman tayo, parang katulad lang nung sa sari-sari store. Etong 3D, silang dalawa talaga yung yung mahirap. Oo, sige na. Aminin natin ulit, mahirap siya. And gumagawa na ako noon. Unfortunately, siya yung pinakahuling natapos. Hindi pa nga tapos. Hindi na siya matatapos. Why? Bukas na susunduin si John. Dapat kasi, ang sundo niya is 2 days after pa nung sinundo siya. So akala ko meron pa kami 2 days. So yung 2 days na yun was to finish the 3D fractal. Yung pinakahuling araw, and that is to empaque. Kaya lang, syempre alam niyo naman, siguro part na ng reality show, eh yung madaliin kayong mga tao para mangarag kayong lahat, para mas dramatic pagpasok mo doon, hindi namin siya natapos. Buti na lang, meron ako nung snow. Siyempre, tawid-tawid na naman tayo. Bakit snow? Bakit ganyan? Kasi si John nasa US, tas para maramdaman yung lamig ng snow, ganyan. Eme. Oh, nagustuhan niyo din naman ulit, di ba? Di Kerry. Kahit hindi ko. Kahit hindi buo. Oo, kahit hindi buo. Sayang. Kasi sayang naman talaga. Ang ganda nun. Like, sinukat ni John. Ang ganda ng may backless, nakakabuo yung 3D. Pero kung sinuot niya lahat, mas okay yun. Baka makanya pa niya yung weight na yun. Parang ganito ba yun? Ganyan. Tama, ganyan. Hindi yung with ice cream. Hindi pa. Konti pa. Yan. O go. Itim na. Ang taas ng sapatos eh. Hindi masyado mataas, Bernie. Hindi ba mataas? Atake mo. Wait lang. Ayaw ko siya mataas. Hindi, wait lang. Isi-zipper muna natin bago yung atake. Para... Suso nasa mo. Iutong ito. Wait lang. Aesthetic ba yan? Atake mo pababa. No, kailangan yung buksan. Meron ng burning. Ano sa loob?
Ay! Ano ba yan? Lahat nilang pumuto. Kaya ba? Kaya, tatayin lang yung mga dapat mo. Sasara. Congrats. Sige, huwag niyo naman yung todo kasi punit yung dulo. Ulit yan lang. Silipin mo yung sarili. Oh, sige. Oo, maganda yan. Kung carry mo siyang i-brush up, i-slick back mo siya, dala ka lang ng spray net. Nakaganon lahat. Alejandro. Para ipapatong mo yung Doon naman tayo sa 3D fractal. Dapat may year talaga yan. Gumawa na lang ng paraan, so ginaya na lang dun sa gown na white, sa ice costume. So nung nalaman namin na cancel na yung 3D fractal na dapat na plano talaga namin and then mag-human hair na lang si Jan. Ma'am, yung mag-human hair na lang ako sa 3D fractal. Habang gumagawa ko, good. Bawas lista! Perfect! Next week! Ito totoong buhay back to the school. Oo, back to the school. Ano ito? Repeat sa lang. Yung parang snowflake. Ay, ang ganda. Okay, ganito yan ha. Itong mga to. Ito na rin. Nakatayo. Yan. Nakatayong ganyan. Tapos ito nakapace up. Tapos lahat ng mga ganito, yung mga bilog-bilog. Sige, pwede mong iganon. Dalawang kamay pagsamayin mo para gumagano. Oh. Yan na. Okay? Pagkakalas dito sa akin. Pagkakalas. Address mo na. Hindi, cream kami. Cream. Hello mga kapamilya, ha? Hello, hello. Jem, magpapasa ako sa'yo. Mas maganda yung cut niya. Tingnan mo pala. Babae yung cut niya. In fairness dito, Oo, dito. No? tapos naka-shorts lang ako. Pero na ngayon, Pang America. Diba? Carry na to? Snatch game. Ha? Maraming salamat mga kapamilya. Thank you, ha? Mahal ba yung Angel? Ha? May nakalagay tayo, Angel. As a girl lang siya eh. Wala pa? As a girl. As a girl, as a Yung girl. brown. Brown yun, brown. Extra? No, brown yun. Pacific na yun. Nung nalaman ko na, Ma'am, sino ang gagayahin mo? Si Angel Oxy. Oo, yun si Angel Oxy. So parang sabi ko, ba't ganun? Angel Oxy, dapat bagsakan lang yun. So nung inisip namin yun, ay hindi na ito magpa-pastel si bakla, so X na natin yan. Ay hindi gusto ko volume. Okay, volume again. So ayun, yun yung binolume namin siya. So very Angel Oxy na nakakadrag, ha? Ayun. Ha? Sana Angel. Yang. Ang sayo, Nicole! Akin lang ang asawa ko, Nicole! Iconic ang Angel Oxy niya. Okay, sorry. Hi mga kuya. Kuya, may pagkain ako dyan, ha? Galing siya ng Mang Inasal. Mang Inasal, baka naman. Alam mo ba, ang pinaka-favorite costume ko talaga doon is yung Victoria's Secret. Actually, super ganda nun. Alam mo yung parang syempre pag bakla ka, yun talaga yung fantasy mo maging Victoria's Secret, di ba? Ang hindi ko lang bet doon actually, sa totoo lang, is naguluhan ako, ba't ganyan ang hair niya? Di ba parang yung Victoria's Secret, pero nung nagawa na kasi, natapos na yun all, yung sinukat niya, natulala na lang ako sa ganda kasi ang ganda niya. Nung napanood ko yun sa runway ng Drag Race, I really thought na amin yung robage na yun. Kaya feeling ko, hindi na naman binigay sa amin ang robage na yun kasi nga, ang tingin sa kanya, Killer Queen. Charit! Pero ayun nga, kasi ang ganda nun eh. Alam mo, fest lang, minukaan lang tayo ni ate, tapos ganda-gandahan lang siya sa performance niya. Tapos alam mo, nakakatuwa pa nun, yung pilikmata ni bakla. Di ba? Super kapit na kapit parang kabit yarn. Charing! Nag-decision po kasi ako bilang designer. Kaya may mga ganito. Hindi, kung babagsakin na rin. Kung dapat magpapagsakin. Ayan, ganyan mo na rin. Ayan. Okay? Here. About the Gosh with the Wind runway. Ito yung second favorite ko na runway. Yung Gosh with the Wind.
Why? Kasi this is Victoria's Secret. Totoo. Totoo na it is inspired by Victoria's Secret fashion show, which is my favorite show. And, if I remember it right, isa sa kabiling-bilinan sa akin ni John while doing all of her runways, in her own words, babae lang. Pero syempre, bilang designer, hindi naman tayo papaawat na babae lang. Pero may yabang, pero may ganda. Kailangan, may panalo. Ganyan. Kaya ganun yung mga runway niya. Medyo tumaliwas ako ng very light sa babae lang. Pero syempre, aminin nyo, going back, yung pink runway na or yung Gosh with the Wind runway na yan, it was tried sa streets, it was tried with an electric fan, it was tried wearing it was tried sa mannequin, kasi kailangan namin makita yung flow. And one of the requirements doon sa Baynor, yung tela, dapat chiffon, if I remember it right. Yes! Alam nyo na! Kung hindi man nakalagay exactly, all of the examples or the photos given doon sa runway na yon are chiffon. Kaya if people are asking bakit yun ang ginamit kong tela, it was the requirement. Walang challenges masyado to. Ang challenge lang nito is hindi dapat siya masira pag nahanginan na. Kasi yung hangin nila doon, hindi yun isang electric fan lang. Madami yun. Parang takayin silang lahat na ganun. And ang ganda kasi ng inspiration ng runway na to kasi pink. Pero kasi pink, kasi babae, pink malambot, pink feminine, pink femboy. So, di ba? And nung sinuot ni John yun during our fitting sa kalsada, nakasmile siya. Yan! Yung may bilis. Gago, hindi ganyan landi. Ang ina, iba yung sa kanya. Hindi ba yan? Ayan! I love that. Pwede kang gumanon, tapos siya. Yan. Basta gilid na pose. Okay. Okay, go. I'm Cindy. I'm pretty. Yeah, that's it. Unang costume na nakita ko nung unang punta namin is yung Kumot Couture. Actually, yung Kumot Couture, yun yung pinakaunang costume na nakita namin nung first day na pagpunta namin kila Mama Pat. And actually, gandang-ganda ako noon. Ang ganda niya in person. Pero feeling ko, kaya hindi siya nag-translate sa TV because yung pan, hindi namin in-expect siguro ni Mama Pat or ako din na magiging ganun. Kasi syempre hindi natin alam yung galaw ni John Fideliaga sa loob kasi super ganda talaga ng pan. Ewan ko ba kung ano nangyari kay John, pero hindi ko ina-expect na mabottom siya doon. Nakakaloka. I mean, save actually kasi meron talagang mas deserve mabottom doon at hindi si John yon. Eme! Pag nagbibihis ka, unahin mo lagi accessories. Ano ma? Unahin mo lagi accessories. Pag nagbibihis ka. Tapos sapatos, pangalawa. Ayusin mo yung racket. Patingin, harap ka nga dito. Patingin, dear. Ayusin mo yung nasa yung headband na. Pero cute na yan, pero ayusin mo. Doon tayo sa Kumot Couture Ito lang yung Drag Race Nagigigil ako. Ay, buhok lang pala ako, no? Sorry. Doon sa hair niya, gusto namin siya na very dalagang Pilipina hair. Diba ganun yun? Yung dalagang Pilipina hair. Diba? Kaya gusto namin Diyosa-Diyosa lang siya, may mga ganyan-ganyan. Plain, pero maganda, pero may impact. Ba't ganun? Ba't ganun naman? Ano ba namin kayo? Wala naman kami ginagawa. Tangina yung season 2, ginawa season 3 na naman. Sino ulit season 4? Sa akin, kami na naman, pabutin nyo ng kahit 3 episodes. Okay na to, Tapos na sa Kumot Couture, sa Unan Couture tayo. Perfect. Has an outfit na long gown, meaning meron kaming outfit na malaki, which is the
the Fiesta Carnival. Ano tawag doon? Sorry, Feria. Meron akong may outfit na sexy. So sabi ko, why not? Pagdating dito sa Kumot Couture, mag-pants kami. Pero hindi naman pants na pants. It's a wide pants, a palacho pants, na mukha siyang skirt sa malalim. Siguro dahil na rin sa pressure, or dahil pinanindigan ko yung aesthetic ko as a designer, I stayed plain dun sa Kumot. Hindi ako yun, aminin nyo. Kasi lahat tayo makinang, lahat tayo magarbo, malaki, may something. But then again, sabi ko nga, this runway should be different. Kasi this Kumot should stay as Kumot. So I've decided not to put stones, I've decided not to put anything other than to transform the Kumot into a beautiful outfit. Yun nga lang, siguro nga, dahil mahirap talaga pag kinokontra mo yung aesthetic mo, siguro I should went overboard. John Fideliaga, our OMG queen. We are so sad to let you go, but now sashaying. And of course, syempre, natanggal ang mima nyo. Natanggal ang mima nyo, hindi umabot sa top 4. Ayun, episode 6 to, no? Unexpected yung nangyari. Hindi kami kay Jan na-disappoint. Na-disappoint kami sa... Ba't mo sabihin? Na-disappoint kami sa result na binigay sa kanya. Kasi, kitang-kita natin lahat, guys, na sa performance niya from the start. Sobrang polish. Though, let's sabihin natin na... kasi, syempre, so sa aming dalawa ni TC, sobrang hirap. Kasi, for last elimination na panood namin siya, dalawa sila na nandun that time. Naalaga niyo? O naalaga namin, especially Bench and John, na magkalaban sila. So medyo mahirap mag-expect kung sino yung mananalo sa dalawa kasi pareho silang ibinigay yung best nila. Na-down kami, which is, may part na masaya, may part na hindi. Part na masaya kasi si Bench nakapasok kasi which is alaga namin. Second, medyo minasad kami kasi si John nalaglag. Na pwede bang parang stay na lang. Yun yung nasa isip namin that time. So yun. So my thoughts regarding about the elimination. Siyempre, hindi na ako papaka-impokrita. Siyempre, bad trip, ma. Pero siyempre, yun nga, hindi po ako natutuwa. Yun po yung totoo. Ayoko na rin naman po. Alam mo, first time kong magiging honest. Like, full emotions. Kasi siyempre, na-disappoint talaga. Siyempre, hindi ka naman talaga matutuwa. Siyempre, yung kapatid mo, alam mo, Benny, kita mo naman, episode 1, 2, 3. Why? Alam mo naman yan. Kahit ikaw viewer, alam mo yan. Ginawa niya, pinakita niya. Kapatid namin, Angel Oxin. Angel Oxin ni-repost. Lahat ng characters inilapag, ibinigay, pati ang lobo. Ayaw mo pa. Kung naging lobo yung kapatid namin, boom siya. Ganun ka. Going back, of course, disappointed, malungkot, na broken-hearted, yun talaga. And siguro ako, hindi na rin ako magsisinungaling. Medyo hindi ko pa rin tanggap. Kasi saan ko matatanggap yun? Zai, yung kapatid namin, kita mo naman. Costume. Sorry. Binudgetan. Budget talaga. Zai, blood, sweat, and tears yan. Pero hindi yan pinupulot ang pera niyan. Lahat yan inipon. Lahat ng blood, sweat, and tears nga, Mars. Kita mo naman ang talent ng kapatid namin. Nakakalungkot kasi alam namin, andun siya. I was crying. I hugged them right away kasi feeling ko andyan sila sa tabi ko. At this time, I'm so sad kasi lahat ng binisa ni Mama Pat nasa top 4. Feeling ko nag-fail ako. Hindi ko nagawa yung ine-expect nila. One, two, three, funk it. My darling, I love you, 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 I love you.